na yan. As for being strict with Daniel's love life, not really very strict, no? Kasi bata pa eh. Even young kasi dapat go out. Wala siyang nightlife. So, ang after work, bahay yan. Kaya lang pagdating sa bahay, nandun lahat yan. PS3, basketball. So, nandun lahat. Si Catherine lang naman ang babae ngayon sa buhay niyang nakakasama niya in terms sa trabaho. Tapos, kung meron silang konting kasama lagi, huwag tayo mag-alala na siya ng mami ni Catherine 24 hours, hindi katulad ko. Oh, Daniel's intriguing love life to her very own controversial one. Carla tells the truth behind rumors of a relationship with basketball player Mark Iwa. Nakakatawa yun, sorry pero hindi ko pa talaga siya nakikita. Oo, never ko siyang nakita pa. Unang-una hindi ako nanonood ng basketball. Pero paano nag-start yun? Oo. Oo nga eh. Nakakatawa, di ba? Kaya nga sabi ko minsan, pag wala na talaga makikita, kailangan natin mag-invento. Masakit din sa damdamin ng iba. Unang-una may asawa yata yung tao kung hindi ako nagkakamali. From a basketball player to a politician. Does Carla have a current politician suitor? Walang katotohanan yan. Sinabi nilang nalink ako sa yung politician is gay or something. May mga kaibigan akong ganun, pero hindi tayo para magpang-get kasi they're respected officials yung mga yan. While Carla denies all of the above, he does, however, admit one thing. Ngayong 4 years na akong walang love life. Wala akong love life. Meron akong ka-MU. Oo naman! Pero nasa States na siya. Pero ganun lang. Oo, kaya nauna ko kasi medyo kumota ako sa love life ko. From matters of her heart to money matters. According to reports, Carla allegedly told a close friend that she's getting tired of counting money nowadays. Carla clarifies the issue. Walang mamimiss sa surprise kasi hindi ko sinabi yun. Okay. Walang ganon. Walang ganon. Walang ganon. Oo, sobrang nakakatawa, di ba? Ako talaga. Hindi naman kasi sila mananalo sa akin dahil mas bakla pa ako. Tama. Luka-luka man ako sumagot. Parang pwede kong sabihin yan eh. Pero hindi ko talaga yan nasabi pa. Ako naman, hindi naman ako super bato, no? Pero wala na pagtibay na ako ng panahon eh. Nagaling ko dumedma dyan. And lastly, her take on Danielle receiving bras from the audience. Carla says, wala ko niyan. May mga artist daw shows na hindi ako sumasama kasi meron naman na siyang mga kasama. Lalaki yan, mahirap mag-inlang pa kung nandiyan lagi yung nanay. Ang mas sinututukan ko, yung nasa bahay ako, kaming dalawa, ay yung mga advices na bongga-bongga kailangan niyang lagi dala. So yung mga nag-guide ka na bumuri, may maraming buhay na mga lalaki yan. Masyoko tayo kung Sheena ng isapo na. From the very intriguing mom to the equally intriguing son, Daniel Padilla has his own answers to the rumors constantly plaguing him. First up, on his ghost-pressing headline stage, on being allegedly drunk while performing at a corporate show, Daniel tells his side of the story. Singgero. Sabi ko nga, hindi nga ako na singgero. Lasing daw ako. Mga banda ginagawa eh. Pero ang pwedeng gawin yun. Ba't naman ako? Hindi naman totoo. Speaking of performances, is it true that an audience member once threw her bra at Daniel? Gusto naman yan. Sila naman may gusto nun. Bakit naman natin i-entertain yan? Hindi yung maganda yun. Inag-isa na ako sa bra. Yung sobrang conservative ako. Sobrang ako din. Hindi ako nagbibiro, promise. As for his thoughts on reports about his attitude and being allegedly mayabang, Daniel says, Yung malayo ulo. Okay lang. Totoo naman yata yung maangas. Hindi naman maangas masyado. Hindi man ako nag-aangas eh. Bait-bait ko nga eh. Okay lang. May mga nagagawa naman ako hindi nagagawa nila. Next up, we have Daniel on Uncle Robin Padilla's recent Instagram about sibling Bibi Gandang Hari. In the said Instagram post, Robin referred to Bibi as his sister. Daniel shares the latest on Bibi and Robin. Si Catherine pa nagsabi sa'yo kasi hindi na ako nag-Instagram, diba? Hindi na ako nag-Twitter. So, yun. Sabi sa akin ni Catherine, tignan mo yung post ni Robin. Kasi tignan mo, natuwa nga ako eh, diba? Kasi tigil parang kahit sino makakita na napapangiti talaga. Next up, on the ongoing rumors about his mother being linked to Mark Aguila. Ewan ko.
ba't hindi ko alam ba't naiisip nila yun. Pero sa pag-iwa idol ko yun. Hindi ko kilala personally, pero kilala ko siya na However, Daniel admits that there is a certain mark right now in his mom's life. si Tito Mark. Okay lang, mahilig din sa kotse marunong, so okay. May kapiwa? Hindi. Kaya siguro naisip na si Mark Kagiwa. Sino ba, Mike? Iwagi ng Mark. Kanina pa. Yung ni Mama. Siyempre si M talaga. Kaya. Mark ang pangalan. Pero hindi Kasi nakatagal. Pwede Pag gusto niyo ako kay laman si Mama, nakikita ko pag-iilo ko. Kabait naman. Pinasa ko yun. Pinapait sa akin kabaitan. So walang problema. Kaya hanggat masaya ang nanay ko, okay. Hanggat di siya sinasaktan. Ano yung feel na sobrang impigil? Hindi okay. Napapansin na rin nanay ko. As for his mother possibly remarrying, Daniel says, Papakasal? Desisyon na yun. Sigurado siya hindi na ayaw. Diba? Kasi mahirap yun. Bakit yung mga magiging possessive? Hindi ka naman papusin mo may-ari ang nanay. Tama yun. Pero Diba? May sariling buhay sa nanay ko yun. May-ari sa akin yan, pero hindi ako may-ari sa kanya. and finally, is Daniel being too strict with on-screen partner and rumored girlfriend, Catherine Bernardo? Daniel speaks up on the issue. O ito, papipili mo. Ano mas gusto niyo? Nasasakal kayo, walang pakialam sa inyo. Ano bang gusto niyo kasi? Na hindi ko Para sa akin naman tama nung naman na medyo ganun kay kasi yung pinapabayaan mo. Malay mo kung paano sa ibang tao, di ba? Lahat naman ayaw natin kung paano pag naagaw sa'yo. O ako lang naman, nandito lang ako. Magkabay din kay kasi. As for him having an issue with Catherine's way of dressing up, Daniel says, ano Tama na yung usapan ko, may baka magdilim pa ang paningin ko. Alam mo na, ang haba nung ano ko nun, meron akong gusto ko sinabi. May mahaba na sinabi kay Catherine tungkol sa pananamit kong pasok ko. So, hindi lang naman para sa akin